May isang bagay na maaaring nangyayari sa iyong mga ugat ngayon mismo habang binabasa mo ito at hindi mo ito mararamdaman hanggang sa huli na. 3 buwan bago ang atake sa puso ni Tatay Bert, normal ang lahat ng resulta ng kanyang check-up. Aktibo siya, kumakain ng maayos, sa akala niya. At araw-araw, umiinom siya ng kape. Katulad mo marahil, katulad ng ginagawa ng halos lahat sa atin bago pa man tayo makapagsalita sa kahit sino sa umaga. Ang tanong na binitawan niya sa akin habang nasa kama pa siya ng ospital ay hindi ko na kailanman malilimutan. Sofia, ginawa ko ang lahat ng sinabi sa akin ng doktor. Bakit pa rin ako narito? Ang sagot sa tanong na iyon, ang sagot na hindi niya narinig mula sa sino man sa loob ng 20 taon, ay nasa video na ito. Ako si Sofia Reyes, at hindi ako narito para sabihin sa iyong itigil ang kape o sabihin walang tigil kang uminom. Narito ako para sabihin sa iyo ang bagay na kadalas ay hindi na naipapaliwanag sa maikling konsultasyon. Mayroong isang eksaktong linya, isang tiyak na paraan ng pag-inom ng kape na naghihiwalay sa proteksyon ng iyong puso mula sa unti-unting pagkasira nito. At ang karamihan sa atin, kabilang si Tatay Bert, ay nasa maling panig ng linyang iyon nang hindi namamalayan. Panoorin mo ito hanggang sa dulo. Dahil bago matapos ang video na ito, malalaman mo ang eksaktong dami, ang eksaktong oras, at ang eksaktong paraan ng paghahanda ng kape na sumusuporta sa iyong sirkulasyon, sa halip na sirain ito. At sa pinakahuling bahagi, ikukwento ko sa iyo kung ano talaga ang natuklasan namin ni Tatay Bert, isang bagay na maaaring nagbabago sa lahat ng alam mo hanggang ngayon. Kung umiinom ka ng kape araw-araw, isulat mo ngayon din sa comment ang salitang kape bago mo pa makalimutan, dahil personal kong babasahin ang bawat sagot. At gusto kong malaman kung ilan sa atin ang kasama sa panganib na ito nang hindi alam. Sinabihan tayong lahat ng parehong bagay sa loob ng dekada. Tumigil ka sa kape, masama iyan sa puso. Sumunod tayo, iniwan natin ang isang bagay na bahagi na ng ating pagkatao mula pagkabata, dala ng takot. Pero paano kung ang pagtigil mismo na iyon, sa maraming kaso, ang siya pang naging dahilan ng mas malaking pinsala kaysa sa tinatakasan natin? Iyan ang katotohanang haharapin natin ngayon. Hindi opinyon. Hindi bagay na basta nabasa lang sa Facebook. Ang tunay na nangyayari sa loob ng iyong mga ugat, ipinaliwanag sa paraang mauunawaan mo kahit hindi ka doktor. Pero una, kailangan mo munang malaman kung ano talaga ang ginagawa ng oras sa iyong mga arterya habang tumatanda tayo. At kung bakit ang bawat tasa ng kape na iyong iniinom, sa tamang paraan o sa mali, ay dumadagdag sa kwentong iyon. Ang lolo na binanggit ko kanina, tawagin natin siyang Tatay Bert, ay hindi naman actual na naospital sa araw na iyon. Sa awa ng Diyos, hindi ito naging atake sa puso. Pero ang eksperyensyang iyon ang nagbukas ng mata niya, at sa totoo lang, ang nagbukas din ng mata ko sa isang bagay na dapat sana ay ipinaliwanag sa kanya noon pa man. Narito ang katotohanan. Ang mga sakit sa puso ay hindi dumarating sa isang iglap. Wala itong biglaan. Ang tunay na kwento ay nagsisimula dekada bago pa man, sa loob mismo ng iyong mga daluyan ng dugo. Sa isang paraang wala kang mararamdaman, wala kang makikitang senyals, walang sakit, walang babala. Isipin mo ang iyong mga arterya bilang mga tubo sa loob ng iyong bahay. Kapag bago pa lang, malinis at flexible ang mga ito, madaling dumaan ang tubig. Pero pagkalipas ng maraming taon, unti-unti itong nagsisimulang magkalawang sa loob, magtipon ng deposito sa dingding, humigpit, mawalan ng kakayahang mag-flex. Kung nakakita ka na ng lumang tubo ng tubig sa bahay ninyo sa probinsya, alam mo kung paano ito magmukha sa loob. Iyon din, halos eksakto, ang nangyayari sa mga arterya ng tao habang tumatanda, isang proseso na tinatawag na atherosclerosis. At sa puso mismo ng prosesong ito, may isang bagay na hindi natin nakikita, hindi natin nararamdaman, pero siyang nagpapasya kung magiging maayos o hindi ang ating katandaan. Tinatawag itong endothelium, isang manipis na layer na bumabalot sa loob ng bawat daluyan ng dugo. Kapag malusog ito, gumagana itong parang non-stick na kawali sa kusina, walang dumidikit dito, walang naiipon. Pero kapag namamaga ito o nasisira, doon nagsisimula ang tahimik na pagbuo ng problema. Ito ang sinabi ko kay Tatay Bert nang magkwentuhan kami. Sinabi ko sa kanya, hindi ito tungkol sa isang araw na basta na lang sumabog ang lahat. Ito ay tungkol sa libu-libong araw na dumaan, na kung saan bawat isa ay nagdagdag o nagbawas ng kaunting pinsala sa iyong mga daluyan ng dugo nang hindi mo namamalayan. Napatahimik siya nang marinig iyon. Sabi niya, kung ganoon, bakit ako hinintuan ng tumigil sa kape?
Akala ko iyon ang gagawa ng pagkakaiba. Iyan mismo ang tanong na gusto kong sagutin sa iyo ngayon. Sa loob ng dekada, itinuring talaga nating masama ang kape para sa puso. Sinabihan ng mga tao na tumigil. Buong pamilya ang naniniwalang masama ito sa presyon, masama sa tibok ng puso, masama sa lahat. Kahit ako, noong nagsisimula pa lamang akong mag-aral tungkol dito, iyon din ang naunang natutunan ko. Pero ang problema ay hindi ganoon kasimple ang kwento. May isang bagay na hindi isinama sa maraming lumang pag-aaral. Ang mga taong naninigarilyo ay may tendensyang mas maraming iniinom na kape. At dahil ang paninigarilyo mismo ang tunay na sanhi ng maraming sakit sa puso, ang kape ang naging biktima ng maling akusasyon, dinala niya ang bigat ng kasalanan ng sigarilyo. Nang itinama ng mga bagong pag-aaral ang pagkakamaling ito, at inihiwalay ang epekto ng kape sa epekto ng paninigarilyo, ang larawang lumabas ay ibang-iba. At ito ang bahaging hindi pa alam ni Tatay Bert, at marahil hindi mo rin alam. Ang kape ay higit pa sa caffeine. Sa loob ng isang tasa, may daan-daang natural na sangkap, mga antioxidant, mga polyphenol, mga acid na tinatawag na chlorogenic acid. At ang mga ito, hindi lang basta dumadaan sa iyong sistema. May tunay silang ginagawa sa parehong endothelium na kababanggit lang natin. Ang layer na nagpapasya kung malusog o hindi ang iyong mga daluyan ng dugo sa mahabang panahon. Ngunit bago ka pa masyadong matuwa, hintayin mo muna. Dahil hindi ganoon lang kasimple ang kwento. May mga kondisyon. May mga limitasyon. At ang paraan ng pag-inom mo nito, hindi lamang ang katotohanang umiinom ka, ang siyang magpapasya kung ang tasang iyon ay magiging kaibigan o kaaway ng iyong puso. Kaya naisip mo na ba, kung ikaw ay katulad ni Tatay Bert, tumigil dahil lang natakot, o katulad ng marami sa atin, patuloy na umiinom ng hindi alam kung tama ba ang ginagawa? Sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo, hindi sa teorya kundi sa mga tunay na hakbang, kung paano mo malalaman kung nasa tamang panig ka ng linyang ito at kung ano ang eksaktong ginagawa ng kape sa loob ng iyong mga ugat sa mismong sandaling ito. Nang ipaliwanag ko kay Tatay Bert kung ano talaga ang ginagawa ng kape sa loob ng katawan, hindi teorya, kundi ang actual na proseso, unti-unting nagbago ang ekspresyon sa mukha niya. Mula sa pagkabahala, naging kuryosidad. At iyon din, sana, ang mangyari sa iyo ngayon. Narito ang sangkap na dapat mong tandaan. Chlorogenic acid. Ito ang tumutulong sa iyong katawan na makagawa ng mas maraming nitric oxide, isang natural na chemical na ginagawa mismo ng sarili mong mga endothelial cell. Isipin mo ang nitric oxide bilang isang tahimik na mensahe na ipinapadala papunta sa iyong mga arterya. Kalma lang, mag-relax, dumaan ng mas madali ang dugo. Kapag sapat ito, ang iyong mga daluyan ng dugo ay nananatiling flexible, hindi tumitigas, at mas maayos ang daloy. Habang tumatanda tayo, natural na bumababa ang gawang ito. Idagdag pa ang stress, ang kulang na tulog, ang kakulangan ng galaw, mas lalo pang bumababa. Kaya dito talaga pumapasok ang tulong mula sa kape. Hindi bilang gamot, kundi bilang isang natural na katuwang sa isang gawaing bumabagal habang tumatanda tayo. Pero heto ang bahaging pinakamahalaga, ang bahaging halos wala pang nagsabi kay Tatay Bert. Ang buong benepisyong ito ay pinakamalinaw kapag ang kape ay walang sobrang asukal. Bakit? Dahil ang biglaang pagtaas ng asukal sa dugo ay sarili ng may negatibong epekto sa parehong endothelium na sinusubukan mong protektahan. Katulad ito ng pagpahid mo ng magandang langis sa kawali para hindi ito magkalawang, habang kinakamot mo naman ito ng metal na espatula sa parehong oras. Nagkakansela ang dalawang aksyon. Kaya nang sinabi ko kay Tatay Bert ang totoo, hindi ito tigil sa kape, kundi tigil sa 2 kutsarang asukal at kondensada. Halos hindi siya makapaniwala. Sinabi niya, akala ko ang kape ang problema, hindi pala ang idinadagdag ko rito. Iyan din marahil ang una mong maiisip. At kung totoo yan, alam mong hindi ka nag-iisa. May isa pang detalye na madalas nakakaligtaan, ang paraan ng pagsala. Ang kape na dumadaan sa filter na papel, ang karaniwang drip coffee, ay may mas magandang epekto sa antas ng cholesterol kumpara sa kape na hindi sinasala, tulad ng French press. Ang filter na papel ay nakakahuli ng isang sangkap na maaaring magpataas ng masamang cholesterol sa ilang tao. Kung mayroon kang alalahanin sa iyong cholesterol, ito ay isang bagay na dapat mong itanong sa iyong susunod na konsultasyon. Sinubukan ni Tatay Bert ang una niyang hakbang, hindi pagtigil sa kape, kundi pagbabawas ng asukal, kalahating kutsarita bawat linggo. Sabi niya sa akin makalipas ang 2 buwan, Sofia, akala ko mahihirapan ako. Pero ngayon nararamdaman ko na talaga ang lasa ng kape sa unang pagkakataon sa buhay ko.
Isang maliit na bagay. Pero para sa kanya, isang malaking pagbabago sa pang-araw-araw na buhay. Ito ang gusto kong maunawaan mo ngayong araw na ito. Hindi mo kailangang piliin sa pagitan ng pagmamahal sa kape at pag-aalaga sa iyong puso. Ang tunay na tanong ay hindi kape o walang kape, kundi anong paraan ng pag-inom ang totoong sumusuporta sa akin. Pero bago tayo lumipat sa susunod, mayroon pa akong isang bagay na sasabihin. Isang bagay tungkol sa presyon ng dugo na kadalas ay binabaligtad ng maling impormasyon. At isang tanong na dapat mong itanong sa iyong doktor na maaaring hindi mo pa naiisip. Kung ito ang unang beses mong marinig ang tungkol sa chlorogenic acid at kung paano ito tumutulong sa iyong sirkulasyon, ay like mo muna ang video na ito para maabot din nito ang ibang katulad mong naghahanap ng malinaw na sagot, hindi lang basta takot. Kapag binanggit ko ang salitang presyon ng dugo, halos lahat ng katandaan ni Tatay Bert ay may parehong reaksyon, pagtango, dahil alam nila kung gaano kahalaga at kung gaano rin kalito ang usaping ito. Kaya narito, tapat kong ipapaliwanag. Sa loob ng ilang minuto pagkatapos uminom ng kape, maaring may bahagyang pagtaas ang iyong presyon. Ito ay dahil sa caffeine, at mas nararamdaman ito ng mga taong hindi gaanong regular umiinom. Pero kapag regular ka nang umiinom, dahan-dahang umaangkop ang katawan, at ang epektong ito ay unti-unting nawawala. Ang mas mahalagang tanong ay hindi ang panandali ang pagtaas, kundi ang epekto sa mahabang panahon, sa loob ng mga taon. At dito, kabaligtaran pala ng inaasahan ng marami ang natuklasan. Sa halip na dagdagan ang panganib ng hypertension sa mahabang panahon, ang katamtamang pag-inom ng kape ay maaari pang maiugnay sa mas maayos na kontrol ng presyon sa maraming tao. Pero, at gusto kong bigyang diin ito, ang salitang katamtaman ang pinakamahalagang salita dito. Para sa karamihan ng malulusog na matatanda, ang 2 hanggang 3 tasa sa isang araw ang kadalasang nauugnay sa pinakamagandang balanse. Higit dito, o kung mayroon kang arrhythmia, matinding hypertension, o ibang malubhang kondisyon sa puso, hindi na ito basta-basta desisyon lang. Kailangan itong pag-usapan mo ng personal sa iyong doktor. Iyan ang sinabi ko rin kay Tatay Bert. Hindi ako nagbigay ng blankong pahintulot na uminom ng walang hangganan. Ang sinabi ko, alamin natin kung nasaan ka sa spectrum na ito, hindi lang batay sa narinig mo, kundi batay sa aktwal na kondisyon ng iyong puso. At iyon din ang gusto kong gawin mo ngayong araw na ito. Kung mayroon kang malubhang kondisyon sa puso, gamit na blood thinner, o anumang alalahanin, ang video na ito ay hindi kapalit ng konsultasyon sa iyong doktor. Gamitin mo ito bilang simula ng usapan, hindi bilang katapusan nito. Kung nararamdaman mong ito ang impormasyong hinahanap mo, gusto kong sabihin mo lang sa mga komento. Naiintindihan ko na, at i-share mo ang video na ito sa isang kaibigan o kapamilya na tulad mong nag-aalala tungkol sa kanilang kape at kanilang puso. Baka sila rin ay naghihintay lang ng malinaw na sagot na tulad nito. Ngayon, may isa pang bagay na dapat mong malaman. Isang bagay na may kinalaman sa pagbuo ng namuong dugo sa loob ng mga ugat, isa sa mga pinakamapanganib na maaaring mangyari sa taong nasa ating edad. Kapag humarang ang namuong dugo sa daluyang nagpapakain sa puso, ang resulta ay maaaring atake sa puso. Kapag humarang naman ito sa daluyang nagpapakain sa utak, ang resulta ay stroke. Ang mga chlorogenic acid sa kape ay may kakayahang tumulong sa pagpigil sa hindi kanais-nais na pagbuo ng mga clot na ito sa pamamagitan ng epekto nito sa endothelium. Pero muli, kung umiinom ka ng anticoagulant o blood thinner na ireniresita ng iyong doktor, hindi ito kapalit ng gamot na iyon. Huwag kailanman baguhin ang iyong doses o itigil ang iyong gamot dahil lamang sa narinig mo sa isang video. Iyan ay hindi mapag-uusapan. Alam mo, may isang bagay na sinabi si Tatay Bert sa akin na hindi ko malilimutan. Sabi niya, Sofia, mas natatakot ako noon dahil hindi ko alam kung ano ang tama. Ngayon, hindi ako natatakot dahil alam ko na ang dapat kong itanong sa doktor ko. Iyan ang gusto kong maramdaman mo rin. Hindi takot, kundi kalinawan. Pero may isa pang natuklasan tungkol sa kape na maaaring magbago sa buong paraan ng iyong pagtingin dito. Isang bagay na kadalas ay hindi pinag-uusapan kahit sa mga doktor. Manatili ka, dahil darating ito sa susunod. Isang araw, tinanong ako ni Tatay Bert, Sofia, paano kung kailangan kong itigil talaga ang caffeine dahil sa payo ng doktor ko? Ibig bang sabihin, mawawala na rin sa akin ang lahat ng benepisyong sinasabi mo? Isang magandang tanong, at ang sagot dito ay maaaring makagulat sa iyo. Ang decaffeinated na kape, ang kape na walang caffeine o napakakaunti na lamang nito, ay nagpapakita rin ng katulad na proteksyon sa ilang aspeto ng sirkulasyon. Ibig sabihin,
Hindi lamang ang caffeine ang gumagawa ng lahat ng trabaho. Ang mga polyphenol, ang mga chlorogenic acid, malaking bahagi rin sila ng kwento. Mabuting balita ito para sa mga taong sensitibo sa caffeine o hindi na maaaring uminom ng regular na kape ayon sa payo ng kanilang doktor. May isa pang bagay na sinabi ko kay Tatay Bert na siya mismo ang nagbigay sa akin ng linaw tungkol dito, ang oras ng pag-inom. Ang epekto ng caffeine ay maaaring tumagal ng 6 hanggang 8 oras sa katawan, at habang tumatanda tayo, mas sensitibo tayo dito, kahit dati ay hindi. Kaya kung nahihirapan kang makatulog ng mahimbing o madalas kang gumigising sa gabi, subukan mong ilipat ang iyong huling tasa ng mas maaga, sabihin nating hanggang 2:00 ng hapon na lamang. Sinubukan niyon ni Tatay Bert at sabi niya, unang beses sa mahabang panahon, nakatulog siya ng hindi pa ulit-ulit na nagigising. May isa pa akong gustong idagdag dito, at ito ay tungkol sa pakikinig sa iyong sariling katawan. Kilala mo ang iyong sarili ng higit pa kaysa sa anumang pag-aaral. Kung napansin mong tuwing umiinom ka ng kape, ang iyong puso ay tumitibok ng hindi komportable o may nararamdaman kang palpitations, ito ay isang mahalagang senyals na dapat mong pag-usapan ng direkta sa iyong doktor. Hindi lahat tayo ay tumutugon sa parehong paraan. Naalala ko, tinanong ako ni Tatay Bert kung bakit kailangan pa niyang mag-isip ng ganito karami tungkol sa isang bagay na kasing simple ng kape. Ang sinabi ko sa kanya, hindi dahil komplikado ang kape. Dahil ang bawat maliit na desisyon na ginagawa mo, kahit isang tasa nito, ay dumadagdag, taon-taon, sa kabuuang kwento ng iyong puso. At deserve mong malaman ang bawat detalye ng kwentong iyon, hindi para matakot ka, kundi para makapamili ka ng may kaalaman. Iyan din ang gusto kong marinig mo ngayon. Ito ay hindi tungkol sa pag-aalis ng kape sa buhay mo o sa pagsusuka nito ng walang limitasyon. Ito ay tungkol sa paggawa ng maliliit, practical na pagpili, araw-araw, na magpapanatiling malusog sa iyong sirkulasyon sa loob ng maraming taon pa. Bago tayo dumating sa pinakahuling bahagi, gusto kong malaman mo ang isang bagay tungkol kay Tatay Bert na hindi ko pa nasasabi sa'yo, isang bagay na para sa akin ang pinakamahalagang aral sa buong kwentong ito. Ilang buwan matapos ang unang usapan naming ni Tatay Bert, nagkita kaming muli. Hindi na siya natatakot tuwing hahawak siya ng tasa ng kape. Binawasan niya ang asukal, 2 hanggang 3 tasa na lamang sa isang araw, mas maaga ang huling tasa, at higit sa lahat, may malinaw na tanong na siya para sa kanyang susunod na konsultasyon. Sabi niya sa akin, Sofia, hindi ko akalaing ang pagbabalik ko sa kape ang magiging isa sa mga pinakamagagandang desisyon ko sa taong ito. Hindi dahil basta na lang ako umiinom, kundi dahil ngayon, alam ko na kung bakit at paano. Iyan ang gusto kong maiwan sa iyo ngayon, hindi listahan ng mga numero, kundi ang pakiramdam na iyon, ang kalinawan na iyon. Ang kape na walang sobrang asukal, ininom ng katamtaman, 2 hanggang 3 tasa para sa karamihan ng malulusog na matatanda, hindi ininom ng huli sa gabi, ay maaaring maging isa sa mga pinakasimpleng gawin na sumusuporta sa kalusugan ng iyong sirkulasyon. Hindi ito nangangahulugan na dapat mo itong simulan kung hindi ka pa umiinom nito dati. At hindi rin ito nangangahulugan na kailangan mong mabuhay ng may takot o pagkakasala kung katulad ka ng karamihan sa atin, umiinom nito bilang bahagi ng iyong pang-araw-araw na ritual. Kaya narito ang aktwal na maaari mong gawin, ngayon, hindi bukas, ngayon. Suriin kung magkano ang asukal na idinaragdag mo at bawasan ito ng dahan-dahan. Bantayan ang iyong kabuuang bilang ng tasa sa isang araw. Ilipat ang iyong huling tasa ng mas maaga sa hapon kung may problema ka sa tulog. At higit sa lahat, makinig sa iyong sariling katawan dahil kilala mo ito ng higit pa kaysa sa sino mang pag-aaral. At kung ikaw ay may kondisyon sa puso, umiinom ng blood thinner o may alalahanin tungkol sa presyon o ritmo ng iyong puso, ang pinakamahalagang hakbang na maaari mong gawin ay hindi ang basta pagsunod sa anumang narinig mo sa isang video, kundi ang pagdadala ng tanong na ito sa iyong susunod na konsultasyon. Doktor, tama ba ang dami ng kape na iniinom ko para sa aking kalagayan? Sa tanong na iyon lamang, hinahangad kong maidudulot nito ang klaridad na hinahanap mo mula sa taong may kompletong larawan ng iyong kalusugan, hindi sa akin, kundi sa doktor na kilala ka. Ako si Sofia Reyes. At bahagi ng dahilan kung bakit ko ginagawa ang mga video na ito ay dahil naniniwala akong deserve ng bawat lolo, bawat lola, bawat magulang na tulad ni Tatay Bert, ang malinaw at tapat na impormasyon tungkol sa mga bagay na ginagawa nila araw-araw. Hindi impormasyong nagpapatakot, kundi impormasyong nagbibigay ng lakas ng loob. Kung may natutunan ka ngayon, kahit isang bagay lamang, gusto kong malaman ko iyon.
Isulat mo sa mga komento kung ano ang unang hakbang na balak mong gawin. At kung gusto mong patuloy akong dala sa iyo ng ganitong uri ng impormasyon, malinaw, tapat, at gawa, para talaga sa ating henerasyon, mag-subscribe ka sa channel na ito at i-click ang bell icon para hindi mo makaligtaan ang susunod na video. Sama-sama nating tutulungan ang isa't isa na mabuhay ng mas malusog, mas matagal, at mas maligaya, isang tasa ng kape sa isang pagkakataon.